Para sa lubhang kagalang-galang Socrates B. Villegas, D.D., Arsobispo ng Lingayen, Dagupan, July 2, 2004, bisperas ng inyong installation dito sa katedral, nagkasalubong po tayo dyan sa dating rectory. Tinanong po ninyo ako, anong pangalan mo? Sabi ko, Jay po. Sabi niya, seminarista ka ba? Sabi ko, hindi po. Sa parish youth ministry po ako. Sa loob po ng masayang 5 taon na pagiging obispo ko ng Balanga, ay marami po akong kabataang lalaking kinrusan sa noo at sinabing magpari ka. Di ko na mabilang. At si Father Jay ay isa sa mga una kong kinrusan sa noo at sinabi ko sa kanya, si Jay magpapari. Bigla niya lang niya ako nilagyan ng krus sa noo. Sabi niya, Jay, magpapari ka. Di ko alam na totohanin niya. Di ko alam na papasok sa San Carlos Seminary. Marami akong hindi alam nung kinurusan ko siya sa noo. Pero bago pa nilikha ng Diyos ang mga planeta, araw at buwan, alam na ng Diyos na si Jay Kitcho magiging pari ng December 12, 2018 sa Balanga. Father, pari na po ako at naniniwala po ako na hindi ko po mararating ito kundi dahil din po sa mga panalangin at walang sawang pagpapalakas ng loob po ninyo sa akin. Anong inihandog ni Jay kahapon sa Diyos? Inihandog niya ang kanyang pagkatao. Inihandog niya ang kanyang pinag-aralan. Inihandog niya ang lahat ng kanyang karanasan, nakakatuwa o nakakaiyak. Inihandog niya ang lahat ng kanyang kaibigan, dating girlfriend, lahat ng crush. Inihandog na niyang lahat yun sa Diyos. Pero ang tanong ay, yung lahat ng inihandog ni Jay sa Diyos, kapag sinumatotal natin, alam naman natin galing din sa Diyos yon. Sapagkat yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang kalusugan, yung kanyang kahapon, ngayon at bukas, yung kanyang buong pagkatao, ay galing sa Diyos. Ang totoong galing lang kay Jay, ay si Jay na makasalanan. Sapagkat ang kasalanan natin ay hindi pwedeng galing sa Diyos. Ang kasalanan natin ay kagagawa ng ating kalokohan. At ano ang ginawa ng Diyos? Yung kanyang kasalanan, binago at ginawang kabanalan. Sasabihin niyang itong aking katawan, itong aking dugo, ang tinapay at alak ay magiging katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng paring ito. Yun din ang ginawa ng Diyos sa kanya. Yung kanyang kasalanan, hinawakan ng Diyos, hinipo ng Diyos, kinuha ng Diyos, at sinabi, yung parusa para sa kasalanan mo, ako na ang bahala. Ikaw ay magiging tanda na mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Sa dakilang biyaya ng pagkapari, hinugot mula sa kasalanan at ginagawang kasangkapan para sa kabanalan. Jay, kahit ihandog mo ang iyong katawan na napakaliit, hindi kakasya kapag tinignan natin kung gaano kadakila ang Diyos sa iyo. Kahit buong buhay mo, 365, 24/7, ihandog mo sa Diyos, hindi pa rin pwedeng pumantay sa kagandahan ng loob na natanggap mo sa pamamagitan ng ordinasyon bilang pari. Father Jay, ipakita mong ikaw ay marunong tumanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng pagiging paring mapagbigay. Be generous with your time, with your talent, with yourself. There is not 1 minute of your life that you're entitled to live for yourself. If you do that,
you are betraying your vocation. Kapag titingnan mo yung pagbibigay na kailangan mong ibigay sa kapwa mo makasalanang taga-Balanga, sa kapwa mo makasalanang taga-Bataan, hindi pa rin yon papantay, hindi pa rin yon sasapat na suklian kung gaano kabait ang Diyos sa iyo. Hindi bagay sa iyo ang mayabang. Hindi bagay kahit kaninong pari ang mayabang. Hindi bagay kahit kanino ang magmayabang. Sapagkat ang pagyayabang ay kapatid ng pagsisinungaling. At pagkatapos magyabang at magsinungaling, magiging magnanakaw na rin. Jay, mababang loob ka ngayon, pero maraming pera ang dadaan sa iyong kamay. Malaking kapangyarihan ang hahawakan mo. Kakain ka kasama ng matataas na tao. At pati yung matataas na tao makikiusap sa iyo. Jay, pwedeng tumaba ang tiyan, pero wag lalaki ang ulo, sapagkat wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Choose to be small, because you have heard me say this time and again, Jay, to be small is to be great in the kingdom of the Father. Bawal ang paring duwag. Ikaw ngayon ay alagad ng Diyos. Ikaw ngayon ay alagad ng simbahan, at kahit saan ka pumunta, kinatawan ka ng simbahan. Salamat sa pakikipagkaibigan mo sa akin. Pero huwag mong kalilimutan, ang kaibigan mong obispo ay walang silbi, kaya dapat na raw akong patayin. At kahit kaming obispo mo ay walang silbi, pwede pa rin kaming gamitin ng Diyos kung papaanong lahat ng walang silbi ay maaaring gamitin sa pagtataguyod ng kanyang kaharian. Jay, tapangan mo ang loob, sapagkat kapag tumahimik ka, nakakahiya sa Diyos, nakakahiya sa simbahan. Panindigan mo na ang Diyos ay pag-ibig, hindi Diyos na baliw. Panindigan mo na ang Diyos ay humirang sa simbahan, simbahang makasalanan na nagsisikap maging banal. Father Jay, ang sarap sabihin. Di mo sukat akalaing tatawagin ka na namin gayon, Father. Huwag kang maghahanap ng palakpak ng tao. Ang hanapin mong palagi ang ngiti ng Diyos. At sana, sa lahat ng iyong gagawin, maramdaman mong nakangiti ang Diyos sa iyo. At sana, tuwing makikita ka namin, makita namin ang ngiti ng Diyos para sa amin.